Annyeonghaseyo, 여러분! Tayo po ay mag-aaral uli ng isang Korean grammar lesson at ang ating pag-aaralan ay verb plus 자마자. Verb 자마자, sa English ang kahulugan niyan ay as soon as. So, pag-aralan natin yan, ano ba ang ibig sabihin yan sa Tagalog? Okay, so pagkatapos ng isang action, agad may sumunod na action. So, sa ating pangungusap, meron pong dalawang action na makikita. Pagkatapos ng isang action ay agad sinundan ng isang action. Sa Tagalog, ang katumbas niya ay ganito. Pagkatapos ng isang action, ay agad kong ginawa ang isang action. Okay? Isang action, pagka, and then, pangalawang action ay agad kong ginawa ang isa pang action. Sa ating pangungusap, naglalaman siya ng dalawang verb or dalawang action. Para maipakita natin kung anong tense niya, tense, may kinalaman ito sa panahon. Kung ito ba ay nakalipas na, past tense, kung kasalukuyan, present tense, at mangyayari sa hinaharap, future tense, ipapakita natin ito sa ating pangalawang action. Sa second verb natin, i-apply yung ating tense. Kung past tense, present tense, or future tense. Okay, tingnan natin kung paano ba natin to ikinakabit sa ating verb. So, kukuhain lang natin yung verb stem. Ano bang ibig sabihin yan? Sa ating verb, lagi po yan nagtatapos sa da. Kapag tinanggal po natin yung da sa ating verb, ang maiiwan po dyan yung pinaka-stem niya or verb stem niya. Halimbawa ng salitang ito, kada, to go, or punta. Kada, tanggalin mo yung da, matitira sa'yo yung verb stem mo na ka. Dito sa verb stem natin na ka, dyan natin ikakabit yung 자마자. Kaya magiging 가자마자. 가자마자. Okay? Pagkapunta, nung parang pinakakahulugan niya. Tingnan natin yung salitang puda, look, or watch, kita, or tingin. Tanggalin natin yung sa atin yung pu, yung stem. pu plus 자마자 magiging pu자마자. Pagkakita, or pagkatingin ko, tapos may gagawin ka kaagad na isa pang action. Okay? pu자마자. pu자마자. Next one, yung salitang kyoda. Kyoda is turn on or bukas, pagkabukas. Yan, kyoda, tanggalin natin yung da, matitira sa atin yung kyo plus 자마자. Pagsamahin natin, 교자마자. 교자마자, pagkabukas or pagkabukas ko ay agad kong ginawa ang isang action. Okay, 교자마자, as soon as I turned on, ganun po ang kanyang kahulugan. Okay, another example is 끝나다. 끝나다 is finish or tapos. Tanggalin natin yung da, kuhain natin ng verb stem, ikabit natin sa 자마자. Pag pinagsama, 끝나자마자. So, ang ibig sabihin yan, tapos, pagkatapos. Okay? Pagkatapos ay agad may ginawa pang ibang action. 끝나자마자. Okay? Another example is 시작하다. Start, umpisa. Tanggalin natin yung da. 시작하. 시작하자마자. Pagka-umpisa, pagka-start or pagka-umpisa, pagkasimula, 시작하자마자, pagka-umpisa o pagkasimula, tapos may gagawin kang ibang action. So, ganun natin po ikakabit sa ating verb. Kukuhain natin yung verb stem at ikakabit natin si 자마자. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga pangungusap. Okay. Number 1 example, 너무 피곤해서 집에 오자마자 잤어요. Okay, 너무 피곤해서 sobrang pagod ko. Kaya
집에 오자마자, pagkadating sa bahay or pagka-uwi sa bahay, 잤어요. Agad akong natulog. 잤어요. Dahil sobrang pagod niya, pagkadating niya ng bahay, agad siyang natulog. Unang action mo ay uda. Dumating, pagka-uwi. Uda. So, dito natin kinabit yung 자마자. Naging 오자마자. Ginawa natin yung verb stem plus 자마자. Okay. Pagkadating sa bahay, pagka-uwi sa bahay, anong ginawa niyang isa pang action? 잤어요. Siya ay natulog agad. Okay, naka-past tense form, 잤어요. From the word 자다, ibig sabihin ay sleep or matulog. So, unang verb uda, pangalawa ay 자다. 오자마자 잤어요. Next example number 2. 불이 나자마자. Okay, 불이 나다. 불이 나다. Ibig sabihin ay nagkaapoy or nagumpisa ang apoy, nagkaroon ng sunog, nagkasunog, 소방자가 왔어요. Okay, yung second action natin dito ay uda. Ito yung first, nada, 불이 nada. Second ay uda, dumating. Naka-past tense form din siya, kaya naging 왔어요. So, 불이 nada, 불이 나, kunin natin yung verb stem na kabit natin 자마자. So, 불이 나자마자, pagkasimula ng sunog, 소방자가, bumbero, 왔어요. Dumating agad ang bumbero. Pagkasimula ng sunog, agad dumating ang bumbero. 불이 나자마자, 소방자가 왔어요. Okay, next example, number 3. 수업 끝나자마자. Ang unang verb natin or action ay 끝나다. 끝나다. Second one is 학생들은 교실을 나갔어요. 나갔어요. Ito yung second verb natin. 나가요. 나가다. lumabas. Natapos, lumabas. 수업 끝나자마자, pagkatapos ng klase, 학생들은, students, 교실, classroom, 나갔어요, lumabas. Agad lumabas ang mga estudyante. Pagkatapos ng klase, agad lumabas ang mga estudyante sa silid-aralan. Ang mga estudyante. Yan. Naka-past tense form din po siya. Okay, number 4. 정아 씨와 언제 결혼할 거예요? Kailan mo papakasalan si 정아? Sabi niya, 대학교를 졸업하자마자, number 1 verb natin, unang action, 졸업하다, graduate, pagka-graduate sa college. Yan, 대학교 졸업하다. Pagka-graduate sa college, 결혼할 거예요. Second verb natin is magpapakasal. 결혼하다. Okay, so pagka-graduate namin sa kolehiyo, 대학교를 졸업하자마자, pagka-graduate ng college, agad kaming magpapakasal. 결혼할 거예요. Ang ating sentence ay naka-future tense. So dito natin i-express sa second action or second verb. 결혼할 거예요. Pagka-graduate namin sa kolehiyo, agad kaming magpapakasal. 대학교를 졸업하자마자 결혼할 거예요. Okay, so ganyan po ang paggamit natin ng ating verb stem plus 자마자. Pagka unang action, tapos pangalawa, ay agad mong ginawa ang isa pang action. So, tingnan natin yung ating quiz. Subukan po ninyong sagutan at isulat nyo po sa comment section ang inyong sagot. Okay, number 1. 집에 blank computer를 켜요. So, 집에, ano ang verb natin dito? 집에 우다. So, 집에 우다. 집에, kunin natin ng verb stem u. Kabit natin 자마자. 오자마자. Okay, pagkadating ng bahay,
Ano ang ginawa niya agad na aksyon? 컴퓨터를 껴요. Okay? Pagkadating ng bahay, ay agad niyang binuksan ang computer. 집에 오자마자 컴퓨터를 켜요. Okay, number 2. Hanapin niyo po ang sagot dyan. Number 3 at number 4. So, nandito po yung mga choices. Meron tayong 3 pagpipilian. So, ito po yung mga pangungusap na kukumpletuhin natin at ikakabit natin ang ja, maja sa ating verb stem. Okay, so hanggang dyan po ang ating napag-aralan para sa ating Korean grammar lesson. 감사합니다, 여러분.